Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of National Calamity, bunsod ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Tino sa ilang rehiyon. Gayon din ang banta ng isa pang paparating na malakas na bagyo. Si Crezeline Catarong magbabalita. Inaprubahan ng Pangulo ang panukala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng state of calamity sa ginanap ng situation briefing sa punong tanggapan ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Huwebes. Sinabi ni Pangulo Marcos na patuloy ang ginagawang rescue at relief operations para sa lahat ng naapektuhan ng bagyong Tino habang naghahanda naman ang pamahalaan sa pagdating ng bagyong Uwan. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. Because of the scope of, shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan. Inihayag naman ni Marcos Jr. na tinatayang 10 hanggang 12 rehiyon ang maaapektuhan ng dalawang bagyo. Ang deklarasyon ng State of National Calamity ay magpapabilis sa rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor at magpapadali rin sa paggamit ng calamity funds sa mga apektadong lugar. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino, nagkaloob ang Office of the President ng kabuoang 760 milyong piso bilang tulong pinansyal sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, inilahad din ng Malacanang na sa ilalim ng State of National Calamity, ipatutupad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kabilang dito ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at ang posibilidad ng calamity loan para sa mga apektadong mamamayan. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na saklaw ng naturang deklarasyon ang buong bansa. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga halaga ng basic commodities and items. Ito po ay pangkalahatan. Sa kasalukuyan, hinihintay ng publiko ang opisyal na dokumento ng State of National Calamity na nilagdaan ni Pangulo Marcos upang formal na maisagawa ang mga nabanggit at para makita ang tiyak na mga detalye ng saklaw at tagal ng mga hakbang na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News.